Ilan sa pananalig, sa paniniwala, sa pananampalataya ni Abraham, kapatid mga minamahal, at ang nagsabi at nangako sa kanila, sabi ng Biblia, ay tapat. Amen? Si Lord ay tapat na Diyos. Kung ano ang sinabi niya at anong pinangako niya, gagawin ng atin pong Panginoon. Kaya, sabi ng Bible, kaya sa taong may tuturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. At sino yon? Ikaw at ako. Palapakan natin si Lord. Isa sa mga butil ng buhangin sa dalampasigan na sinasabi sa Biblia, tayo yun. Isa sa mga bituin sa langit, ikaw yon at ako ang tinutukoy ng Diyos sa kanyang salita. Kaya, tingnan natin ang ating sarili. Tingnan natin ating sarili sa harap ng Panginoon. Mahinang klase ka bang tao? Hindi. Pero mo, isa ka at kabilang tayo sa mga lahi ni Abraham. Amen? Isa tayo. Kabilang ka sa mga lahi ni Abraham. Kaya nga, mga minamahal, mahalaga na tayo po ay mamuhay at maglingkod sa Panginoon na may ganap na pananampalataya sa Kanya. Bakit? Yun yung legacy natin. Yun yung legacy na ipinamana ni Abraham sa bawat mananampalataya. Amen? Pag may pananampalataya ka, mababago ang buhay mo. Pag may faith ka kay Lord, mababago ang ating kalagayan sa buhay. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Kaya nga, huwag nating isipin, pananampalataya lang naman. Paano maging pera yan? Laging doon sa pera na katono. Pero yung pananampalataya, higit pa yan sa kayamanan. Amen? Pili ka, anong ipamana sa'yo? Pera o pananampalataya? Sino mo nga pinapili? Anong gusto mo? Diba? Kayamanan? O kasawian ng iyong mga kaaway? Ano pinili si Solomon? Karunungan. Diba? Si Solomon, pinakamatalinong tao, pero hindi niya pinili ang kayamanan. Nandiyan pa kayo? Piliin natin si Lord. Amen. Sabi ng James, if you lack wisdom, ask the Lord. Humingi tayo kay Yahweh, humingi tayo sa Diyos, sapagkat siya'y nagbibigay at hindi siya marunong manumbat. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Di ba? Talinong tao na pinapili ng Diyos na humiling siya kahit ano, ibibigay ng Diyos sa kanya. Diba? Ang pinili niya ay karunungan galing kay Lord. Si Lord pa rin ang pinili niya. Pero, kasunod nun, mga minamahal, ay kayamanan. Amen? Kahit hindi mo piliin yan. Amen? Kahit hindi mo piliin ang kayamanan, ibibigay sa'yo ni Lord yan. Bakit? Anak ka niya eh. Amen? Anak ka niya eh. Diba? Naparito ang ating pong Panginoon. Sabi sa John chapter 10 verse 10, the thief comes to steal, to kill, and to destroy.
But Jesus come to give us life more abundantly. Amen? More abundantly. Naparito si Kristo para bigyan kanya ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sabihin nga po natin, kasiyasiya. Parang hindi man eh. Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya nga mga minamahal, no? Sa buhay natin bilang Kristiyano, kailangan natin maging wise lagi. Ano po? Huwag tayong magpadala sa lungkot dahil sa mga problema at pangangailangan. Buhay ang Diyos natin. Tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Balikan natin, mga minamahal, ang sinasabi sa aklat po ng Galacia. Sabi niya, Abraham believed God. Counted him as righteous. Ano po? Bakit siya naibilang na matuwid? Dahil sa kanyang pananalig, paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Hallelujah. Because of his faith. And the real children of Abraham, they are those who put their trust or put their faith in God. Ang tunay daw na mga anak ni Abraham ay yung kanilang pagtitiwala ay nakatuon sa Diyos. Nakatuon kay Kristo. Kaya nga, mga minamahal, mahalaga na ito ay mapatunayan natin sa ating sarili. Kanino ba tayo naniniwala? Sino ba ang ating pinaniniwalaan? Sino ba ang ating sinasampalatayanan? Hallelujah. Ito po ay napakahalaga. Kasi si Abraham, na nag-iwan ng ligasiya, ng pananampalataya sa iyo at sa akin. Kapatid, mga minamahal, ang tiwala niya ay sa Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Diyos na nagpadala ng kanyang bugtong na anak upang tubusin ang tao sa lahat ng sumpa, ng kasalanan at kahirapan. Hallelujah. Glory to God. Kaya nga, sabi ng Biblia, the real children of Abraham then are those who put their faith in God. Amen. Kaya nga, sikapin natin na ang ating pananampalataya, mga minamahal, ay laging nakatuon sa Panginoong Hesus. Sa Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Sapagkat siya ang makagagawa sa buhay natin ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Sa mga bagay na imposible, pero posible kung mayroon kang pananampalataya sa Kanya. Amen? Hallelujah. So, tayo ba ay tunay na mga anak ni Abraham? Manampalataya ka sa Diyos. Amen. Lumakad ka na may pananampalataya. No? Sabi nga ni Pablo, I walk by faith and not by sight. No? Nabubuhay ako sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Diba? Kahit na sabihin natin sa ating kalagayan, no? May mga pagkakataon na tayo po ay, no? Mayroon po mga pangangailangan. Pero may pananampalataya ka. Ha? Hindi yan dapat mawaglit sa isip at sa puso natin. Bakit? Yan ay pamana ni Lolo Abraham para sa atin. Amen? No? Pamana yan.
Gawin nating inspirasyon ang salita ng Diyos. Sa bawat aspeto ng ating buhay, anuman ang iyong pangangailangan. Diba? Yan ay personal na pangangailangan ninyo, no? Sa iyong pamilya, o material na mga bagay na kailangan ninyo, kailangan natin pananampalataya. Minsan sa prayer meeting natin dito, nakakatuwa. Mga testimonies certes. Naubusan daw sila ng gas. Ay walang pambili. Sabi, pag-pray mo, sabi daw ni Pure, pag-pray. Aba, nagsindi daw yung gas. Bakit? Pinag-pray niya eh. Sumunod na linggo, umalis Tertes, pumunta ng Cavite. Kasi nag-abroad yan eh. Cavite to Montalban, linggo-linggo. Hallelujah. Sabi doon ni Fiona, wala lang gas. Sabi, binalik na ipag-pray mo. Sabi doon ni Fiona, hindi na madala sa panalangin. Alam niyo mga minamahal, may mga instances sa buhay natin na yun talagang wala kang paraan. Si Lord lang talaga. Si Lord gumagawa ng paraan. Para sa maliit na bagay, maniwala ka may Diyos talaga. Amen po. Ay, nung sumunod, yung mga bata na lang tira at pamangkin niya, apo pala niya, at si Fiona at yung kapatid, ay wala nang naubusan ng gas. Hindi na daw magsiga. Hindi na mag-apoy. Kaya hindi na daw madalang panalangin. Kaya ang mga bata nagluto ng itlog sa rice cooker para lang may maiulam. Alam niyo yun? Minsan-minsan sa buhay natin, i-exercise natin yung faith natin kay Lord. Amen? Pananampalataya. Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, nung kami nag-pray ng bahay, ito talaga, pag bumabalik sa kaisipan ko, kung bakit kami nagkabahay sa Eastwind. Yung sinasabi ko lagi, sa mga bahay nandiyan sa baba, pag bumababa kami sa sigsag, nakatingin ako sa patag, dahil bahay. Sinasabi ko sa sarili ko, isa sa mga bahay na nandiyan sa kapatagan, sa amin. So, wala lang. Alam niyo yun? Pero si Lord pala, kahit ibulong mo lang sa Kanya, naririnig ni Lord. Amen? Ibulong mo lang sa Kanya. Alam ng Diyos, kailangan mo eh. Amen? Alam ni Lord, kailangan mo. Kaya ibulong mo sa Kanya, si Lord, ang Diyos hindi madamot na Diyos. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Si Sarah at si Abraham nga, kapatid, mga minamahal, ang turing sa Biblia halos patay na. Pero kita po natin, mga minamahal, kayang buhayin ng Diyos ang lahat ng parte sa kanilang katawan para lamang magkaroon ng katuparan ang covenant, ang pangako ng Diyos para sa kanyang mga pinili. Ganon din sa atin. Kaya nga mga minamahal, yung faith mo, yung pananampalataya mo sa Diyos, alagaan mo yan. I-cultivate mo yan. Amen? Araw-araw, i-cultivate mo yung pananampalataya mo sa Diyos. Masanay ka sa buhay mo na may Diyos na nakikinig. Hallelujah, at nakakita
ng iyong kalagayan. Kapatid, isang araw, yung mga bagay na hindi man lang iniisip ng bawat isa sa atin, hindi mo pa nakita, ibibigay ng Diyos sa iyo. Di ba? Sabi nga ng Biblia, ang pwedeng ibigay sa iyo, yung hindi pa naabot ng isip natin. No, hindi pa nakikita ng iyong mga mata. Yun yung pabor ni Lord sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga, nakita po natin mga minamahal. Dahil sa pangako ng Diyos, kay Abraham, halos 25 years naghintay si Abraham. Mula nung sinabi sa kanya na magkakaanak ang asawa niya. Pero, sabi ng Bible, hindi pinanghinaan ng pananampalataya si Abraham. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga, huwag kang panghinaan, kapatid. Amen? Huwag kang panghinaan. Magtiwala ka sa Diyos. At ang napakaganda, mga minamahal. Sabi ng Bible, what more the Scriptures look forward to this time when God would declare the Gentiles, tayo po yun. Diniklara ng Diyos na ang mga hintil, the Gentiles, to be righteous because of their faith. Amen? Manalangin tayo lahat ng Gentiles, lahat ng Pilipino ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen? Bakit? Pangako ng Diyos yan. Diniklara na sa Kanyang salita. Amen? Hallelujah. Sabi po dito, God proclaimed this good news to Abraham long ago when He said, all nations will be blessed through you. So all who put their faith in Christ shall the same blessing Abraham received because of their faith. Kung ano ang blessing kay Abraham, yun din ang blessing sa iyo at sa akin. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Dapat kang matuwa, kapatid. Amen! Dapat mong ikagalak. Bakit? Kung anong tinanggap ni Abraham, yun din tatanggapin mo. Bakit? Magkaiba ba ang pananampalataya niya at pananampalataya? Ayun nga ang kanyang legacy para sa atin. Tinuturuan lang tayo ng Biblia at ng ating pong Panginoon na maging obedient sa Diyos. Amen? Na kahit na minsan, parang hindi natin alam kung ano ang plano ni Lord. Pero kita po natin, si Lord hindi gagawa ng isang bagay, hallelujah, na hindi ikasisiya ng mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Although na kakabahan ka, matatakot ka sa sarili mo, bakit? Ano kaya? Ano kayang gagawin ng Diyos? Diba? Sa ating pagtatapos, mga minamahal, nung sabihin ni Yahweh, Abraham, dalin mo ang iyong anak sa bundok ng Moriah, ihandog mo sa akin. Hallelujah. Alam na niya yun. Pag sinabing i-offer yung anak niya, papatayin yun. Ihandog nga sa Diyos. Kapatid, mga minamahal, hindi ka kabahan? Si Abraham, kasi nga may pananampalataya siya. Magang-maga, sabi ng Bible, naghanda ng kahoy, naghanda ng apoy, nagdala ng sundang, naglakad sila, lumakad.
papunta sa bundok ng Moriah, 3 araw pagdating nila doon. Sabi ng Biblia, sabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, tumito kayo, ako at ang aking anak, na I and the lad will go. Na? Aakyat kami sa dako roon para sumamba at maghandog kay Yahweh. At pagkatapos, babalikan namin kayo. May pananampalataya. Amen. Babalikan namin kayo. Amen. Kaya, habang sila'y paakyat, sabi ng Bible, ipinatong sa balikat ni Isaac ang kahoy, pinapasan. Kapatid, mga minamahal, larawan ni Kristo na nagpasan ng cross na hindi naman para sa Kanya. Yun ay para sa atin. Simbolo ng kasalanan ng tao. Si Jesus ang nagpasan. Si Isaac nagpasan ng panggatong para pagsunugan sa Kanya. Habang sila naglalakad, Ama, narito ang kahoy, nandito ang apoy, nasaan ang iahandog natin? Anak, God will provide. Sabihin ka po natin, God will provide. Amen! Dapat ganun tayo. Ganun lagi ang prinsipyo natin na ang Diyos ay kayang magbigay at maglaan kahit sa mga lugar na hindi mo alam kung mayroong magbibigay sa iyo. Kapatid, tanda natin, kailanman ang Diyos hindi nagbibiro sa kanyang pangako at salita. Pag sinabi niya, gagawin niya. Kaya naniniwala si Abraham, ang Diyos ang maglalaan. Kaya umakyat sila pagdating doon, inayos niya ang mga bato, sinalansan niya. Yun po'y altar para maghandog sa Diyos. Kapatid, mga minamahal, inayos niya mga kahoy, ginapos niya ang kanyang anak. Si Isaac walang imik habang ginagapos ng kanyang ama. Binuhat, ipinatong. Kinuha niya ang sundang at akmang kanyang tatagain para patayin sa ibabaw ng altar ang kanyang anak, ihandog sa Diyos na humingi nito at siyang nagbigay para sa kanya tagapagmana ng kanyang kayamanan at maging pagmumulan ng lahi sa buong sanlibutan ng napakarami. Ibibigay niya sa Diyos. Kapatid, mga minamahal, dahilan sa ibinigay niya sa Panginoon, anong ginawa ng Diyos? Ibinalik sa Kanya ng ating pong Panginoon. At natupad ng Diyos ang kanyang pangako na ang lahi niya ay maging kasindami ng buhangin sa dalampasigan. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Nawalan ba si Abraham? Hindi. Hindi. Pinarami pa nga ng Diyos eh. Kaya nga, pag sumunod ka sa salita ng Diyos, ibinigay mo ng buo ang sarili mo para sa Diyos, ibabalik ng Panginoon sa inyo at imumultiply pa niya. Ganon kabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah! Kaya't huwag kang panghinaan ng loob. Hallelujah! Huwag kang panghinaan ng loob. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Glory, glory to God. Sabi po dito sa Ephesians chapter 1. Sa verse of God's purpose was that we Jews who were the first to trust in Christ, to bring praise and glory to God. And now you Gentiles have also heard the truth, the good news that God saved you. And when you believe in Christ, He identified you as His own. Kilala ka ni Lord. Ibinilang ka ni Lord na Kanya. Amen? Pag-aari ka ng Diyos. He identified you as His own by giving you
Holy Spirit, whom He promised long ago. The Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised, and that He has purchased us to be His own people. He did this so we would praise and glorify Him. Kapatid, mga minamahal, ito ang mga bagay at pangako ng Diyos sa atin. Binigay niya ang kanyang Espiritu. Ito'y garantiya ng pangako ng Diyos. Amen! Hallelujah! Garantiya ni Lord yan. Pauna ni Lord. Hallelujah! Kung pinagkaloob niya ang kanyang Espiritu, lahat ng bagay ay pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos. Manalig ka lang sa Kanya. Oh, hallelujah! Glory to God. Praise God. Lord, salamat ngayon pong umaga. Salamat sa iyong salita. Hallelujah. Ang pangako mo, Panginoon, ay totoo. At tapat kang Diyos na nangako kay Abraham. Gayon din sa amin na nagtitiwala sa inyo. I pray, O God, sa lahat ng mga kapatiran ngayong umaga. Panginoon, maging matatag nawa ang aming pagtitiwala sa inyo. Kahit sa gitna ng maraming trial sa buhay, ikaw at ikaw pa rin ang Diyos na aming pagtitiwalaan at paglilingkuran habang kami ay nabubuhay. Salamat, dakilang Ama, pagpalain mo ang aming pagpartake sa communion ngayong umaga. Salamat, minsan pa, Panginoon, ay manariwa sa aming puso ang mga bagay na ginawa mo para sa amin. Salamat sa kaligtasan at kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Itong aming panalangin, in Jesus' name. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo. Tatawagan ko po si Brother Jerry. Sterling. Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. Narito po ang tinapay at ang sarong. Ito po ay gawin natin sa Biblia bilang pag-alaala sa Panginoon. Alalahanin po natin ng lahat ng hirap, lahat ng pasakit, lahat ng sakripisyo ng ating Panginoon. Yun ay ginawa niya dahilan sa pagmamahal niya sa atin. Amen? Kusa niyang ibinigay ang kanyang sarili. Pinasan niya ang cross at doon din siya ipinako. Doon din siya namatay. Para ikaw at ako ay mabuhay. Glory to God. Ngayon pong umaga, sa bawat isa na nagtitiwala sa Diyos, na ang tinapay ay simbolo ng kanyang katawan at ang saro ay simbolo ng dugo ni Kristo na nagtubos sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. Ikaw at ako'y malaya na mag-partake sa communion ngayon po umaga. Tayo po ay manalangin. Lord, i-bless mo ang tinapay na ito. Pagpalain mo rin po ang saro. Nawa, Panginoon, maalala namin na minsan sa iyong karanasan sa lupa, ikaw ay nahirapan. Ikaw ay nagdusa. Ikaw, Panginoon, ay namatay. Subalit salamat, ikaw ay muling namuhay upang kami ay bigyan ng pag-asa. Kaya nga po, Panginoon, nawa, minsan pa ay maalala namin at maging kalakasan sa aming buhay upang kami magpatuloy at lumakad na may panampalataya na kasama ka. Salamat po
Sa bawat isang tatanggap nito, Panginoon, ito po ay maging kalakasan, kagalingan, sapagat ikaw ay naglaan ng panahon at ang sakripisyo mo na ikaw ay ipako sa krus, yun ay nagpapakita ng pagtubos mo sa lahat ng aming karamdaman. Salamat po sa kagalingan at himala sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Sige po. Krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko Ang presensya mo. krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaramdam Ikaw ang nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Lalagin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Lalagin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Dakila pag-ibig mo, Jesus. Dakila Pag-ibig mo, Jesus. dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Hallelujah. Salamat dakilang Diyos. Ngayon po umaga, narito po ang tinapay. Simbolo na yung katawan na pinagpira-piraso. Lord, salamat. Patuloy Panginoon na amin pong inaalala at pinapasalamatan ka ng lubos sa aming mga buhay. Sapagkat ikaw ay nagdusa para po sa amin. Namatay ka upang kami ay maging malaya at mabuhay na masagana. Salamat po, pagpalain mo po ang
bawat isang tatanggap ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, Panginoon, narito po ang saro sa dulo na yung banal na dugo na naglinis at naghugas sa lahat ng aming karumihan. Ginawa mo ang mga bagay nito upang kami ay maging karapat-dapat sa inyo. Kaya nga, salamat dakilang Diyos, patuloy na ito po ay aming tinatanggap na may pasasalamat sa aming mga kalooban. Pagpalain mo ang iyong mga anak, palakasin mo ang kanilang panampalataya at patuloy ugad na kalugdan mo ang aming mga buhay. Salamat po sa biyaya na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas Sa ngalan mo, mo, Kristo, may lakas sa ngalan mo. lakas ang ngalan mo, May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo, oh Kristo. Oh, may lakas sa ngalan mo. lakas ang ngalan, Hallelujah! Lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. Oh, Kristo, for the last time, may lakas sa ngalan mo. ngalan mo, May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. Oh, Kristo! Pag-ibig mo, Jesus, dakilaan. Pag-ibig mo, Jesus, dalangin ko mapalapit sa iyo. Nais ko ang presensya mo. Hallelujah! Yes, oh God, hallelujah. Manaming banal, minsan pa ang Panginoon, patuloy na igawad mo ang iyong bendisyon at pagpapala sa bawat isa po sa amin, mula bata, kabataan at mga magulang. Samahan mo po kami, ingatan mo ang iyong mga anak, patuloy na ang iyong masaganang biyaya at pagpapala, Panginoon, ay dumaloy sa bawat sambahayan ng bawat isa. Sa iyo ang papuri at ang karangalan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Praise the Lord! Magandang tanghali po. God bless you.